Hi, I'm Janica. I'm just a nobody. Pero gusto ko lang pong i-share na meron pong bad news and good news. Masyado na pong magulo ang mundo natin ngayon. And siguro tulad ko din po kayo at some point in your life, napatanong po kayo sa sarili nyo na, ano kayang purpose ko sa mundong to? Ba't kaya ako nabuhay? Ba't kaya ako nandito? Kasi alam nyo po, ang pinaka-purpose pala ni Lord kung bakit niya po tayo binuhay is para po magkaroon ng relasyon and connection po sa Kanya. Yes, kung familiar po kayo doon sa movie na Red Lines ba yun? Na merong straight line, red line na connected between sa dalawang taong may relasyon. Alam niyo, ganoon din po tayo kay Lord. Imagine meron ka pong straight line na connected po sa Kanya. Hindi po dahil puppet niya tayo, kundi dahil meron tayong relasyon sa Kanya. He is our Father. Pero alam niyo, ito na po ang bad news. Putol na po ang connection natin kay God. That is because of our sins. Yes, tama po yun. Sabi po sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Ibig sabihin, lahat po ng tao makasalanan sa mata ng Diyos. Kahit po sabihin pa ninyo na, simula nung bata pa ako hanggang ngayon na may isip na ako, na malaki na ako, never pa akong nagkasala. Sa mata po ninyo. Pero sa mata po ng Diyos, kayo po ay makasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan. Dahil siya po ay holy. He is perfect. Hindi po natin naabot yung standard po niyang yun. And sabi naman po sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus through Him." Alam po ninyo, ang death po na tinutukoy doon is hindi po physical na kamatayan kasi mamamatay din naman po talaga tayo eventually. Ang death po doon is eternal separation from God. Kapag namatay po tayo, sa hell po ang ating destinasyon. Naku, ayaw natin nun, di ba? Sino ba naman gusto mapunta sa hell? At alam niyo po, sobrang ayaw din po ni Lord nun para sa atin. Kaya naman, sa sobrang pagmamahal niya, eto na po ang good news. Alam nyo, nagkasala na tayo at lahat. Si Lord, mahal na mahal pa din po tayo. Kaya naman, nagbigay po siya ng isang pinakamagandang regalo para po sa lahat. And that is Jesus Christ. Bakit? Dahil si Jesus Christ na po ang nagbayad sa mga kasalanang dapat tayo ang nagbabayad. Dapat tayo ang nagbayad. Wala na, paid na. It is paid in full. It is finished. Wala na tayong utang. Pinagbayaran na po yan ni Jesus Christ. Kaya naman po, yan po ang pinakamagandang gift na bigay po ni Lord sa atin. Sabi ko nga po sa sarili ko, bakit kaya si Jesus pa yung nagbayad sa kasalanan ko, ako naman yung gumawa? Hindi pala ganun yun. Kasi paano pa lilinisin ng marumi ang kanyang karumihan? Marumi na nga. Kaya si Jesus Christ lang ang kayang maglinis sa ating lahat kasi siya ang pinakamalinis, walang bahid ng karumihan. At hindi po porke binigyan na po tayo ng regalo, automatic save na po tayo. Oo, yung regalong yun para po sa atin. Pero kailangan din po nating tanggapin. Kailangan po nating maniwala na para po sa atin yun. Na pinagbayaran na po yung mga kasalanang dapat tayo ang nagbayad. Tapos na po yun. Kailangan lang po nating maniwala sa Kanya, i-accept siya, tanggapin po ang regalong bigay ni Lord po sa atin. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, willing ka po bang i-accept ang regalo ni Lord para po sa iyo? Kung oo ang sagot mo, sundan niyo po ako sa napakaikling panalangin. Dear God, thank you for this wonderful day. Alam kong hindi aksidente ang moment na ito. At hindi aksidente na napanood ko ang video na ito. Lord Jesus, I confess and I admit that I am a sinner and I need you to cleanse me, save me, redeem me. Lord Jesus, I believe in you and I accept you as my Lord and personal Savior. I surrender my life to you. Lead me into a repentant life. Lord Jesus, write my name in the book of life. Amen. Amen! Congratulations and welcome sa Biyaheng Langit. Kung tinanggap mo na si Jesus Christ as your Lord and Savior, comment naman ng save. At pakishare din po ang video na ito sa inyo pong mga kamag-anak, inyong mga kapamilya na gusto din po ninyong mailigtas at maabot po ni Lord. Maraming salamat. Jesus be with you.